Or, and ano pong mga positive na impact na nagawa sa inyo ng pagiging born again Christian? Yeah, kamusta po yung ice blends nyo? Bakit ganito yung mga interviews? Umalis kayo dyan. Kala! Sinners. So maghahagilan kami ng So ano po ba ang paniniwala sa Diyos? Ano ang nasa isip mo pag narinig mo ang Diyos? Friends na raw. Yun guys, so nag-usap na sila. Hello, ako po pala si Clipper Santos. So sa lukuyan po, naglalakad na po kami, malapit na po kami sa bahay na pupuntahan, sa bahay ng aming interview na born again Christian. So ngayon, nandito po kami sa, saan ba tayo ba yun? Paliparan. Sa Palipara, phase 3. Phase 3. Lang. Kami po ang group 1 ng IWRBS and nandito po kami para mag-interview. And sa kasalukuyan po, hinihintay po namin yung i-interview namin para matapos sa kanyang gawain. Ngayon po, pakilala ko po ang classmates ko. Ako po si Ken. At ang videographer po namin na si Clifford Santos. Hello. Ngayon po, pupunta na tayo sa ating interview. Bye-bye. Go. Hello po guys, ngayon po nandito po kami sa WeMart, sa tapat ng WeMart, and nandito po pala yung i-interview namin na nagtitinda ng ice blends. Kasama po namin si Michael Frial and Eliza. So, mag-interview po tayo. Hello po kuya, ano pong pangalan nyo? Jopit Bautista po. Jopit Bautista. So, ilang taon na po kayong born again Christian? Actually, since birth, 1992. Kasi yung papa ko, pastor po eh. Store. And ano pong mga positive na impact na nagawa sa inyo ng pagiging born again Christian? As I grow in a Christian family, tinuturo po sa amin ng father ko na before we leave the house, we should pray. And then, bago gumising ng umaga, magdasal para sa buong araw, maganda yung impact niyan sa namin. Thank you po. Sa tingin niyo po ba magiging masagana po mas magiging masagana po kung ma-share niyo pa po lalo kasi 'di ba may mga ibang Christians na parang sinasarili lang nila, hindi nila na-share yung kung ano yung routine nila. Kagaya po ng sinabi niyo 'di ba na kada umaalis nagpi-pray. So, sa tingin niyo po ba na mas better kung ma-share niyo yun, and kung sa tingin niyo po ba na magkakaroon ng impact din sa ma-share niyo yung ganong routine? Yes, absolutely. Yes. Kasi according to the Bible, 'di ba, sabi ni Jesus na go to the world and preach my word. And may mga karagdagang tanong po ba kayo? Meron. So, kuya, may dalawang tanong lang po ako. Curious lang po kasi ako, paano po kasi pag sinabing born again Christian po? Born again Christian is not just a word, but nakikita yan sa self mo. Kasi hindi yan religion na born again ka. Religion ba yan? No. When you say born again, it means na yung dating ikaw, hindi ka na yan. Binago ka na ng Panginoon. So yung dating palainom, palamura, so kaya naging born again kasi the old new has gone, the new has begun. So yun yung So, may mga karagdagan ba ang tanong kayo na pwede nyo tanong kay kuya para madagdagan ng ating mga kaalaman at ma-share natin sa mga ibang tao. So, Tanong ko lang po isa, no? Yung born again po ba, bakit hindi po naniniwala sa mga rebulto? born again, bakit hindi naniniwala sa rebulto? Of course, hindi talaga naniniwala ang born again sa rebulto because we believe that there's only one God. At walang ibang Panginoon na sasambahin natin kundi yung Diyos na hindi man natin nakikita at pinapaniwalaan natin na buhay siya. Because Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. Although yung mga rebulto na yan,
nandyan na yan, pero hindi yan sila Diyos. Only one God, siya ay nasa langit. Karagdagan lang po, ano po sa tingin nyo yung pinagkaiba ng pagiging born again compare sa iba pang religions? As what I said, ang born again is not a religion. When you say born again, hindi yan porket na born again ka na ganun lang. Ibig sabihin, dapat nakikita, nagre-reflect sa'yo si Jesus Christ. So ano yung karakteristik ni Jesus Christ? Humble, humility, loving. So ganun. Ganun yung ibig sabihin. When you say born again, ibig sabihin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, pinapakita mo yung karakteristik ni Jesus Christ. So ngayon po, 'di ba, pastor na po kayo, assistant pastor. And sa tingin niyo po ba na kailangan niyo po ba maging completely banal para ma-reach po yung pagiging pastor? Para sa akin, nobody's perfect. Kahit sinasabi mong pastor ka o pari ka o anong status mo sa church nyo or malaki man yung ano mo, nobody's perfect. So ang masasabi ko lang, hanggat maaari, panatilihin nating makita ng ibang tao kung ano yung karakteristik ni Jesus Christ. Magkakasala tayo, but we need to repent. Yun lang. Thank you po. And for our last question po, kasi marami pong nagtatanong, syempre curious, na kapag sa born again daw po, nag-aabot daw po ng mga material na bagay, mga pera, mga pagkain daw po ng pastor, mga instruments, nag-o-offer daw po sila ng ganon. Ano po ba yun? Pinapakinabangan daw po ba ng mga miyembro yun? Or ginagawa lang po dahilan yung church para makalikom po ng salapi? Actually, iba-iba naman yung denomination. May mga sector na ganun. Pero kung iisipin natin, yung mga binibigay is part lang na tulong yan. Kasi tao lang naman talaga tayo. So we need to feed also. So we need food. So sa mga bagay na yan, nami-misinterpret lang ng iba sa mga hindi nakakaalam kung ano talaga yung kasi mahahambing natin yan sa tithes and offering. So 10% ng income mo, so dapat actually hindi kailangan ng Panginoon ng pera mo kasi God na nga siya, di ba? Ang gusto lang ng Panginoon is kung paano mo pinapahalagaan o binibigyan kanya ng blessing, paano mo din yan binabalik sa kanya, na mapagkakatiwalaan ka ba sa maliit na bagay, kaya ka ding pagkatiwalaan sa malaki, diba? Tama. Maraming salamat po sa time niyo, Pastor, sa mga kasagutan, and nawa po na-enlighten ang bawat isa. And ganun po, maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. And ngayon po, papunta naman po kami sa lugar ng Paliparan para maghanap pa po ng ibang kagamitan na pwede nating makita dito sa lugar ng Paliparan. Ayan, kasama nga po namin si Eliza and si Friel. Ayan, maghanap po tayo ng ating makakain para makapagmerienda na tayo. So kakatapos nga lang namin mag-interview. So nakakuha na kami ng informasyon about sa pagiging born again Christian. So kung pagkatapos nga, bumili nga pala kami ng product nila na tinatawag na yan, ice blends. Masarap naman siya, promise, bumili kayo. Ano masabi mo? Pero kasarap. 10/10. So, ngayon, masarap, malamig. Masarap, yun lang. Ikaw. Bakit masarap? Siyempre, ang ano niya, ang juicy niya. Tapos parang ang juicy. Ang juicy. So, siyempre nararamdaman mo yung pagka-creamy ng yung shake. Nandito mismo. So, kung makikita nyo, nandoon mismo, nandito sa tawag dito? WeMart. Punta kayo dito para lang dito. Nire-recommend namin. Highly recommended. Satisfied customer. Yes, saan tayo pupunta ngayon, guys? Si Liza, saan tayo Pupunta ngayon? Naghahanap ng mabibilhan. Yes. And kailangan din po namin, guys, ng of course, makuha ng pang insights about sa born again. So dito, very rare. Very rare. So, Maraming tao. hindi kasi super hirap maghanap ng born again Christian. So, partida yung born again Christian na nakuha namin. Parang sinerch pa natin. Sinerch. So, maghahagilap kami ng born again Christian. Ito po mismo. Ikaw,
Ba't ka nandyan? Nakita po namin si ma'am dito. Dito ma, ano ginagawa mo dito? Ay, nag-aabang ka naman. Hindi, dito ako. Ma'am, alam niyo po, may insights or thoughts po ba kayo about born again Christian? Wala nga kasi wala akong masyadong alam sa born again. Pero balak niyo mag-born again Christian, di ba? Ano pong ano religion niyo ngayon? Roman Catholic. Nire-respect niyo po ba yung paniniwala ng born again Christian? Oo, kasi syempre, kailangan mo respetuhin yun. Kasi malay mo, di ba, nire-respeto din naman nila yung beliefs ng mga Catholic. Yes, and ano pong sa tingin niyo yung nagpapa-unique sa mga born again Christian? Wala talaga akong Wala talaga alam. So may interaction na ba kayo between born again and Roman Catholic? Kasi sa amin kasi, pag Catholic ka lang, hindi ka pwedeng halubila sa ibang. Di Ay, niyo po ganun ba? ba yun? Eh, kunwari ma'am, di ba? So, kakasabi nyo, pero may bukod sa respect, di ba nire-respeto nyo naman sila ma'am? So, ano na yun? Consider na nire-respect na yun ang pag-ano. Respected way ba yun yung pag-ano nyo? Pagsiseparate nyo sa... Hindi, halimbawa kasi kapag may mga bawal sa born again Christian, hindi mo naman ipipilit kung talagang bawal sa kanila. Like, for example, sa mga foods ata, may mga bawal na food sa kanila. Siyempre, hindi mo pipilitin na kainin nyo yun kung bawal naman. Kasi, ibig sabihin nun, hindi mo na nire-respeto yung paniniwala nila. Or yung pinapaniwala. Di niyo po ba alam, ma'am, dalawa sa amin kausap mo born again Christian? Ikaw? Ako po, at saka si... Ay, bakit? Bakit born again? Bakit na? Kailangan alam kasi sa born again Christian. So, ano po ba ang paniniwala sa Diyos? Ano ang nasa isip mo pag narinig mo ang Diyos? Continue. So kapag sinabi namang Diyos, kapag narinig mo yung Diyos, syempre, siya yung parang pinapaniwalaan ng mga sa religion. Like for example, sa Roman Catholic, siya yung parang pinaka-king, pinaka-pinapaniwalaan nila. Siya yung ruler ng isang religion. So yun yung naiisip ko kapag si God. Oh, ano pa? Yes. So, Thank you, yun ma'am. na, nagkukunwari lang pala si ma'am. May sasagot naman pala. Thank you, ma'am. Thank you po. Wala naman po. Nakapaghalubilo sa Roman ka. Ala? Yun, guys. So, nag-usap na sila. And ngayon, antayin natin sila dito. So kakatapos nga lang namin mag-interview at bumili ng milkshake na tinatawag na milkshake. Ito nga. So ngayon naman, samahan nyo kami na lumibot dito sa Paliparan para kumain at maghanap ng masasarap na pagkain. So ito naman Paliparan, dito ang part na kasi to, kilala to bilang bukod sa maraming paninda sa mga ukayan, syempre meron din dito na mga pagkain. So kaya swerte namin nandito kami nakapunta. So ito ang aming kakainin namin ngayon, mani. Titingnan natin kung gaano siya kasarap, kung pasok ba siya sa taste natin. Uy, wag mo na i-post. So bibili po si Sir. Kasalukuyan po bumibili si Eliza. Tig-isa. Tig-isa nga ni, tig-isa man din. Pili nga lang namin ng mani kay Kuya. So titikman naman natin kung gaano kasarap. Di ko ba alam kung bakit mani ang napili. Pakakainin ka lang. Okay, ito rock. Masarap siya, masarap yung pati yung anghang, ramdam mo. Si Eliza naman. So ngayon, ito na nga po yung mani. Titikman na natin. Titikman niya sarili niyang mani. Masarap naman po siya kasi may balat naman. Ito po si Sam, kumain ng hotdog. Ala, ubos na? Masarap po ba yung hotdog? Masarap. Ayaw naman eh. Kamusta po yung ice blend nyo? Masarap yung ice blend, so bili ka guys. Mani, tikman nyo po. Yung mani, ito naman, kala mo. Dalawang mani po yan, isang mani. Okay. So, ayan, ngayon, uuwi So na wala tayo. kaming natutunan. Ayan, uuwi na tayo. Pauwi And- na kami. Ayan,
Uuwi na kami and bibigay ko na yung camera kay Eliza. Bye! And guys, ngayon pauwi na po kami and Hindi, ano maganda sabihin? So, pauwi na ba tayo? Yun na lang. pauwi na kami. And thank you sa insights. Sobrang nag-enjoy kami sa And yes, vlog namin. So, bukod sa vlog na to, matatawa kayo. Bukod sa matatawa kayo, meron din kayo makukuhang yes, lalo na about sa born again. Siyempre, nakuha natin yung perspective ng pastor na na-interview natin. And may masasabi ka ba, Eliza? Wala na. Wala na daw. And ngayon, mamamaalam, no? Mapapaalam. So, bye-bye na, guys. Bye-bye. Thank you.